ang influence ng iyang tiyo. Sinong tiyo nila? Abraham. Lot was the nephew of Abraham. Ang tatay nila, igsoon ni Abraham. Genesis 11 at verse number 27. Now these are the generations of Terah. Terah begat Abraham. So ang papa nila si Terah, ang mga ni Abraham si Terah. Sino ang iyang mga anak? Abraham, kama, Nahor, kama, Haran, kama, and Haran begat Lot. So si Haran ay igsoon ni Abraham ang amahan ni Lot. So sa tawag mo, kung magsuon ang inyong amahan, anak ka, usang tawag mo sa ako karon. Liyo. Ang tawag kanino, liyo. Unsang punto ko din, Lot has a godly heritage. Pero mo ang background ni Isaac kinabuhi Lot, he is a nephew of the greatest man. Not only the greatest man, but the father of the Hebrew nation by the name of Abraham. Mga tiyo niya. So wala duda na matutunan siya sa godliness ni Abraham, na matutunan siya sa godly na Christian life, na matutunan siya sa mga maayo na mga batasan tungod kay ang iyang godly heritage. He came from the father of the Hebrew nation. Amen. The greatest patriarchs that lived during that time by the name of Abraham. Kamong mga anak, maswerte mo, magpasalamat mo kung mga amahan ninyo, mga tiyo ninyo, mga pamilya ninyo, mga mature o mga godly na mga Christians. Amen. Ayaw ninyo yanuha ang inyong godly heritage. Kahit lugat na wala mo nagpasabot na ang amahan mo Christian ka na dayon. Dilig ni inheritance ang Christianity. Ang Christianity is a personal relationship with the Lord Jesus Christ. Pero ang advantage, pag Christian ang amahan nimo, Christian na ang pamilya nimo, madali ka na tuytuyan, madali ka na giyahan para makaila sa pinunyanay na kaluwasan pinaagi ng Kristo. Amen. Yan ang advantage. Kaysa magdakong ka sa usa ka pamilya nga religyoso nga pero wala Bible, wala din pasabot ang gospel, wala din pasabot ang Ginoo na kaluwasan, puro lang tradition, puro lang malinaw ceremonies, puro lang tanan mga traditions of men. Mas disadvantage ka na kaysa sa usang pamilya nga nagtuo na matulog sa pulong sa Ginoo. Amen. Kaya magkita mga ginikanan, kinanglan, open Bible ang atong panibagay. Gagmay pang mga bata, kinanglan, makita na magabasa Bible. Suko pa malandungon, mudala lang ng Bible pag-ulit ko. Pero pag-Lunes hangtong Sabado, walang kabukaw Bible. Ang makita sa atong mga anak is a bad example. And how can we make them to the Lord na wala nila makita ang practice sa Kristiyanismo sa atong kinabuhi? Pero kung ginaingon na everything stands or falls on leadership. Pag ikaw na leader sa panimalay, hindi mao ang imong leadership, apil ng imong pamilya. Pero pag maayo ka nga leader, musunod na siya. So he has a godly heritage. He was a just man according to 2 Peter na basa na natin kanina. A righteous man according to the Bible. But unsa ang naka-trigger? Unsa ang naka-trigger? Unsa hinungdan? Na in spite of the godly life, nga namatutok sila sa godly heritage, sa Christian life, sa Christian atmosphere, with
answer that by showing you the second point, worldliness. Worldly pleasure, worldly allurement, ang pagdating sa kalimutan, ang mga offer sa kalimutan, ang mga putang sa kalimutan, nagbantay ka na dili ka madami, dili ka ma-influence, dili ka ma-haylo sa mga putang sa kalimutan. Tinuod na ang mga putang sa kalimutan makapahalipay ka na to, pagtimpuran yun lang na makalipay, lumalapay ka na makalipay, later on, you will pay the price kung kakang iyong kinabuhay. Going into Genesis 13, kaya biyak na makita ang pagsugod, decline sa iyang kinabuhi. Gidala siya ni Abraham para dahil sa tamang na lugar, which is the land of Canaan, aron mangalagad sa Ginoo on Sunday kabuk kanila. Abraham went up out of Egypt, he and his wife and all that he had, and left with him into the south. Kauban sila kay Abraham. And Abraham was very rich in cattle, in silver, and in gold. Verse 3. He went on his journeys from the south even to Bethel, and to the place where his tent had been at the beginning, between Bethel and Ai, and to the place of the altar, which he had made there at the first. And there Abraham called on the name of the Lord. And that also which went with Abraham had flocks and herds and tents. And the land was not able to bear them, that they might dwell together. Ang problema lang kay ang pahalaban sa ilang mga karnero kulang, daghana, wala kulang, daghana, ang mga dala nilang mga kahayupan, mga animal, kung iba sa mga manala, mauni ang ilang riches, nauna, dili ang cash money ang measurement ng riches mo. It is measured on your property. Either daghang kang yuta, mauna ang imong net worth, daghang kang mga cattle, mga asses, mga camels, etc. Gina-measure ang kadatot mo. Dili uso ang kasa una. Barter system ang gitawag. Naagdan pa na sa pipilan nato ang barter system sa nga mudala kang manok adto ka sa palengke ilisan ng gulay. Mudala kang gulay ilisan ng uban, ng ubang nagatinda ng bugas. That is barter system. After na na-develop ang coins, na-develop ang kwarta, and now we are dealing with cash. Pag sinabi mo, Henry C. is the most richest man in Asia, you're dealing with the net worth, pila ang deposit niya. $84 million in the bank, plus property na ibutang na to, 500 billion ang worth ng property. But that is convertible to cash. But during that time, their riches was measured in terms of their properties, including yung mga animals nila. Now, nagka-problema sila, kaya hindi na mag-igo, atong land ay nila, pakantan silang mga manana, so there was strife between the herdmen, nag-away ang mga herdmen, meaning taga-bantay sa kay Abraham's cattle, at ang mga herdmen ni Lot also. And they have to make a decision. Abraham said unto Lot, verse number 8, let there be no strife. Hindi ka mag-away. Hindi mag-away ang mga tao. I pray thee between me and thee, and between my herdmen and thy herdmen, for we be brethren. Magsugod ka ta. Usahan na katugo. Is not the whole land before thee? Separate thyself, I pray thee, from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. Or if thou depart to the right hand, then I will go to the left. Abraham, being a mature Christian, di papili sila. Tinuod man kung kitang mature, kitang magpahilog. Dili nga kitang unang pili, kita una. Mag-mature ka pa ikaw pili. Kung asa ka, gusto mo diha sa kaliwa, ako dili sa kanan. Kung di ka nagkilimon mo ningwan, ikaw bahala. Ang saling ako, ang sobra ako, ikaw na. So that left up his eyes. Nga na nagsugod ang iyan, decline.
Sa oras gani ang ayos nato ang atong kadesisyonon, mag-ingat ka. Unsa ang naging kabungkagan ni Adam and Eve, particularly kay Eve, ayos. Nung nakita niya ang bunga ng kahoy na lamig, do not guide your life by what you see. Guide your life by the book. Amen. Guide your family by the scripture. Guide your Christianity by the precept of the Word of God. Do not make a decision by what you see. The eyes is deceitful. Amen. So when he lifted up his eyes, behold, on the plain of Jordan, it was well watered everywhere before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto shore. Then Lot, choosing all the plain of Jordan, and Lot journeyed east, and they separated themselves the one from the other. So pinili niya yung well-watered na land, plain, walang ka lisod-lisod, kay di ay ang sakahan diri sa pikas mountainous. So daman ni bukid ni maunsa man ko diha. And sometimes wala na kabalo nga naa sa mountain top ang blessing sa Diyos. Amen. Okay? So Abraham dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the cities of the plain, and pitched his tent toward, meaning facing Sodom. Nindot nga yang napilig, plain, well-watered, greener pasture, siguro una-una niya, mabuhi ko din mabuhi ang akong mga mananap din greener pasture din wala ka lisod-lisod. Pero wala na gitanaw nga in front of that plain was Sodom and Gomorrah. Nakaakbang lang di ay sa Sodom and Gomorrah. Kung sa maning Sodom and Gomorrah, go with me to that verse. Verse 13. But the men of Sodom were what? Wicked and what? Sinners before the Lord exceeding. So he's now on the direction of the world. Napili niya nga hindot pero sa tuol. Paadto na siya sa kalimutan. So his worldly life, by choosing the world instead of God. Five things about his worldly life. Number one, he chose material things above God. And watch out mga igsoon ko, sa oras gani, napilion nato ang material na butang, labaw sa atong Diyos. Walang Kristohanon na magpaninaugon, iyabog ka pagamot sa balat. Daghanagang mga testimony, mga living witnesses, kung pila ka mga Kristohanon ang nag-agi ni aning ang klase ng mga pinabukid. They chose material things, they chose mga bagay sa kalibutan, the world above God. So, maunang naitabo kanina. The second decline of his life, not only choosing material things above God, number two, he was close to sin than the Savior. Mas tukol siya sa sadap kaysa sa Ginoo. Nga naman, his tent was facing toward Sodom and Gomorrah. Kung saan Sodom and Gomorrah, balikon ko, people there, the men there are wicked and sinners exceedingly before God. So dito sa nagpadoon, walang minlaki bisan unsa ka-spiritual, bisan unsa kadoktrinado kita, bisan unsa nagka-mature o kadugay sa pagpangalagat, once gani nga muatubang kag sala, once gani i-entertain nato ang sala, walang minlaki, you will yield to temptation. Amen. Kasi nagdaw ka, kaya mo ni kay mature na good ko. 20 katuig na good ko nga Kristohan. Dikon good ko sa church. So what kung dikon ka? So what kung 20 years na ka? Wala pili ang yawa mo mong kaluhin ka ang kinapili
nabilin sa yawa nga